Nakulong siya ng 13 years na wala siyang ginawang kasalanan. Na hindi siya kasama doon. Totaling kasama lang daw doon si Eddie Fernandez, hindi si Tony Baguio. Sa death row nga sila noon, pitay. Wala sila sa akin na, huwag kang pupunta sa burol ko. Magnamatay ako. Okay, sabi ko. Oo, totoo. Kasi masama loob. Kahit mamatay ka, hindi ako pupunta sa'yo. Madaling humanap ng isang daang kaibigan. Pero mahirap humanap ng tunay na kaibigan. Meron siyang sinabi na itinaanan niya si Susan Roses. Bitbit daw ng tatay ko yan. Parang tutol yung pamilya ni Susan. Binabaril daw siya sa hardin. Nag-away sila ni PJ. tsaka ni Tatay ko. Pinyeta siya. Binastos niya ako sa maraming tao. Pag tumawag si Rani, babaan nyo ng telepono. Tunit, hanggang dito. Labas nga yung dede ng tatay ko eh. pinunit ni PJ, simula ngayon. Sabi niya, tapusin yung pagiging kumpare namin para kami magkapatid. Tatapusin kayo dahil naniwala siya sa mga ganun tao. Pinuntahan ko dito sa Caloocan ang pamilya ng sikat na sidekick ni FPJ na walang iba kundi si Berting Labra. Panoorin nyo mga dre ang kwentuhan namin ng kanyang bunsong anak na si Kuya Joby dahil marami siyang kwentong ibabahagi tungkol sa kanyang ama at sa pagkakaibigan nila ng hari ng aksyon. Subaybayan hanggang sa katapusan ng video dahil ngayon lang natin maririnig ang kanyang mga revelasyon. Ngunit bago yan, sana po ay huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Rai TV para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Basta kayong lahat mga dre, napakatagal nating hindi nagkita-kita, no? Napansin nyo naman, medyo pumayat si Rai TV. Nag-diet po tayo, ang daming nangyari. Well, anyways, nandito po tayo ngayon sa Caloocan dahil makikipagkwentuhan tayo. Siyempre, walang iba sa bunsong anak na nag-iisang Berting Labra, mga dre. Alam kong maraming nag-aabang sa inyo kasi ang dami na nating naging guest tungkol sa mga pamilya ng mga character actors na sinubaybayan natin noon. At isa sa mga tumatak talaga ay si Mang Berting Labra. At pinapakilala ko po sa inyo si Sir Joby, ang bunsong anak ni Hello Sir po. Berting. Hello sir, maraming salamat po sa pagpapaulak po sa amin. Natuwa ako kasi sobrang daming nag-aabang nito. Bilang panimula sir, maaari niyo po ba kaming kung ano yung abot ng inyong nalalaman tungkol sa inyong ama? Nung bata ako, dito kami nakatira sa Mulawin Street. Caloocan na. Caloocan na, bagong baryo na. Sinasama Sinasama ko ng tatay ko sa taping, lahat. Yung tatay ko na nakulong, ang naikwento niya sa akin na, yun na nga, na yung mga napapanood namin ngayon, magkakapatid, na parang hindi siya tugma dun sa kwento ng daddy ko. May tumatama, may hindi tumatama. Okay, so malaking pagkakataon ito para sabihin nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung talagang totoong nangyari sa buhay ni Mang Berting. Ang kwento sa akin ng daddy ko, nung nag-taping sila ng, hindi ko alam kung anong movie. Kasama niya si Eddie Fernandez, yung tatay ni Pops Fernandez. Nagkaroon na raw ng diskusyonan yung grupo nung Pangilinan and then yung grupo ni Eddie Fernandez. Ayun ang kwento sa akin ng daddy ko. Meron ng parang alitan na that time. Hindi naman alitan. Okay. Siguro, Verbal. yung sa Lagalag, the Eddie Fernandez story, medyo nandun po yung totoong kwento. Okay. Ngayon, ang sabi ng dati ko, nakulong siya ng 13 years na wala siyang ginawang kasalanan. Na hindi siya kasama dun. Ang totaling kasama lang daw dun sa pangyari, si Eddie Fernandez, hindi si Tony Baguio. Yung ginanapan ni John Regala. Apo. Yun. Bali ngayon, syempre, yung hindi natin alam, sabi ni Eddie Fernandez dun sa movie na, ay na din ang kwento sa akin ng daddy ko, na naniniwala ako kasi siyang yun nga, sinama na lang siya. Dahil sa sobrang influensya, kaya nakulong daddy. Dahil malapit siya kay Eddie Fernandez. Okay. So, kwento niya lang sa akin, pero hindi ko na nakita. Kasi nga, kami na yung pangalawang pamilya. Krimen na yun na nangyari sa kaso ni Mr. Eddie Fernandez. Totally wala doon si tatay ninyo. Wala po. As in, wala. Umuwi na sa bahay. Sinabi ng director sa kanya na umuwi na siya. Dahil baka may mangyari nga. Ganon. Magkakwento rin na nga. Nangyari na nga. Bali, 4 sila nakulong doon. Talagang wala pala talaga siyang kasalanan. Pero nagdusa siya ng ilang 13 years. Ilang taon ka na nun, sir? Wala pa ako. Wala ka pa nun. Based lang na. Kwento sa akin 80s yun, di ba? 6 or 50s, gano'n. Kasi 20 plus siya nakulong. Nung edad ko siguro mga
7 to 8, artista siya, pero hindi ko alam na ganung kalawak yung Pangalan niya. Kasi nga, May idea ka na. may idea ko, artista siya. Pero hindi ko, parang, ako yung nahihiya. Hindi eh. Tatay ko nahihiya yung pagka nagpapapicture, autograph. Kaya doon mo makikita yung veteranong aktor. Ganun siya. Kasi, may mga sa script na hindi niya inaano, na binabanggit niya. Kasi binabasa ko yung script niya eh, pag sumasama ako. Hindi naman yun ah. Yun. Ina-adapt, basta kung anong karakter niya, yun siya. Napakagaling niya. Para sa akin. Siyempre, mahusay yan. Berting Labra yan eh. Tapos mabait, nanay, tatay, ano. Kumusta ba siya sa yung hindi sa bilang artista, bilang ama. bilang ordinaryong tao, bilang ama sa labas ng sa likod ng camera? Friendly. Friendly. Maraming Kahit pumunta ka dito, mga matatanda, kilala siya kasi nga, pala kaibigan. Nung namatay, nagkaaway kami na, nagkatampuhan kami ng father mo. Bakit, sir? Medyo tumatanda na, hindi ko siya abot. Kasi 15 years old ako nun eh. Kaya ako, alam ko lang. Diba eh, pag 15 years old ka, pag sabihin ng tatay mo, wag, ginagawa mo pa rin. Kasi nga, nasa taong ka ng mapusok. Yes. Ayoko. Gusto niya, dito lang ako, ganyan. Okay. Pero ako nagbantay hanggang mawala. Okay. Kumbaga, naging stricto rin siya bilang ama. Sobra. Ganun ba? Talaga? 6, 7, dapat nasa bahay ka na. Pag hindi, bububugin ka niya sa kalsada. Malupit, pero maganda. Oo, kasi actually, yung mga ganong pagdidisiplina ng magulang, maganda ang epekto niya sa anak sa ugali ng anak. Naniniwala ako dyan. Ganun pala siyang tatay, Yan ang hindi alam ng lahat, kasi ang nakikita natin sa camera kasi, Comedy. cool lang, yung pala stricto rin. Siguro dahil sa napagdaanan. Kulungan. May mga nakwento ba siya sa'yo tungkol sa experiences niya sa kulungan? Yung iba-ibang klaseng tao. Na nakilala niya? Hindi siya human resources, hindi siya, halos lahat ng masasamang tao, mabuti, nakita niya sa loob ng kulungan sa loob ng 13 years. Kaya, sa tingin pa lang sa tao, alam niya kung anong ugali. Pero hindi naman siya, pandun na tayo, sige, judgmental. Pero hindi siya ganun magtiwala sa taong nakikita niya imahe. Kung sana sobrang daming ganitong tao eh. Kumbaga, marunong kumilatis na. Tingin pa lang, alam niya na. Pero mabait na tatay, kaibigan. Malapit siya kila FPJ, Pumupunta kami ron. Pag pumupunta kami sa West Greenings, konting bola-bola. Siyempre, si FPJ, napakabait niyan eh. Gaganon yan. Tingaling. Yan. Rani, gaganon yan. Teka lang. Babaya, kasama ko niyan sa, sa visiting area niya. Pupo kami niya. Anak, pupo ka dyan. Kasi ang kuya ko, ninong ni FPJ. Ninong niya si FPJ. Okay. Yung kuya kong panganay nasa Isabela ngayon. Ako naman, ang ninong ko naman artista, si Edu. Ngayon, tsaka si Butch Bautista. Yung tatay ni Herbert. Ninong ko rin siya. Ngayon, pupunta yan. Siyempre, konting abot, tulong, pag walang racket. Kaya, yung si FPJ, napakabait talaga. Galing, kumamot lang si... alam niya na yun. Alam na ni FPJ. Alam niya yan. Nagkasakit siya ng lungs cancer. Kay Sima. Alak, garilyo. Biglang, ayaw niya na. May mga producer, mga talent, scout, na inaalok naman siya. Gusto pa siyang kunin. Yung huli niya dapat, kasi, kasali-kasalo. Sa kay Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo. Hindi niya na kaya. Kinausap ko, sabi, ba't di mo na kaya? Ikaw mag-artista, ang hirap-hirap mga artista. Pag nakalimutan ko yung linya, may take one, take two. Sayang lang yung yung film. Sabi ko, Dad, wala nang film ngayon. Digital na tayo, pwedeng i-delete lang, ganyan. Hindi ayoko, nahihiya na ako. Hindi ko na kaya. Bakit kaya? Sa palagay mo? Nahapo. Nahirapan na siya dun sa karamdaman niya. Pero gusto niya pa rin magluto. Passion ng tatay ko magluluto. Pero, yung mga kapatid ko sa una, binibigyan pa rin naman siya. Alam mo naman yung therapy. Therapy, di ba? Oo, therapy. Diyan na ba si ate mo? Nasa hospital nga kami, natatawa ako sa kanya eh. Comedy pa rin, comedy. Ano mo nga ako? Karera. Kaya mo nga ako. Sakit ni Tati Ari ko.
Hindi ko naman alam ang lugar na to. Hanap ko dyan, may mga ano dyan, mga OTV. Mahilig sa karera yun. OTV, Paborito niya yung kabahay ni FPD. Siyempre. O kahit hindi pala panalo, tinatayaan niya. Ganun siya Kaloyal. Oo, support sa kaibigan niya. Ang galing. Hindi naman nananalo, kaya kanal kaya. Ayun, ayaw niya na, nagkasakit na siya. Tanda na talaga siya. Okay. 75. Ang akala namin, wala nang dumarating na projects. Meron marami. Okay. Marami. Nakuha Siya pa- lang ang umayaw. Ayaw niya na. Ang uli niyang segment, Asian Treasure. Sama rin ako ron. Talaga? Hindi, siya yung tiga-ano ng medalyon. Doon na yung last niya na. Pagkatapos nun, ayaw ko na. Ano pa siya, Iteria. Ang ganda niya. Ayaw ko na. Sabi ko, sayang mo kasal-kasali. Tatay ka lang naman eh. Binigay sa kanya yung role. Tatay, nasa saupuan. Laging dadalawin siya, ayaw niya na. Puyat na raw siya, ganyan. Tapos nung nag-away kami, bumalik na siya sa mga anak niya. Hindi naman, kasi tumira kami kala Herbert, sa may Capitol. Yung tatay ni si Butch Bautista. Apo. Doon ko napatunayan na napakabait ng daddy ko. Kasi si Colonel, kung tawagin si Colonel, parang mayordomo. Okay. Sabi ko, Colonel, ba't gano'n si Papa Vice? Mura ng mura, galit sa tao. Walang yayan tao na yan. Pero ba't gano'n, napakabait niya sa tatay ko? Ganyan. Alam mo ba, si Harleen, si Herbert, si Hero, nung nasa New York pa sila, tatay mo naghahanda ng mga birthday cake, spaghetti, nang hindi pa ganun kasikat si Papa Vice. Tsaka hindi pa sila masyadong actor. Sila Harleen, si Herbert. Si daddy mo ang naghahanda. Okay. Magaling din na kaibigan si Butch Bautista. Sarap maging kaibigan ng tatay mo, kaya nasusuklayan siya ng mga ganyan. Okay. Yun. Sila yung original na Louis Gang. Sila. Si Shady Shornack, si Butch Bautista, si FPJ. Bali yan, chewing ko pala, ayun ang tunay na kapatid ng daddy ko. Sino po? Si Angel Labra. Isa pang issue yan. Ayan yung maraming nagko-comment, nagtatanong si Danny Labra ba, kapatid ni Berting Labra. Hindi po magkapatid. Linawin niya, sir. Bali ang kwento naman ng daddy ko, tinatanong ko, Dad, hindi mo naman kamukha si Danny Labra. Ay, ganito yan, nak. Nasa loob ako ng kulungan. Nakulong kasi yun. Nakulong din. Okay, sa hindi ko Monte. alam yun Ang daddy ko kasi, ang kaso niya, murder. Pero multiple ata yung pinasa sa multiple counts. lifetime. Sa death row nga sila nun. So, Okay. talagang wala bitay. Wala silang laya. Naparulan lang ata tatay ko nun. Hindi ko alam kung sino presidente na. Naparulan siya 13 years. Ngayon, yung si Danny Labra, ewan ko kung nagpaalam Hindi ko alam. Ang sabi na ng tatay ko, sira ulo yan Sorry for the word pero biro niya lang siguro. biro niya lang. Siyempre, comedy, komedyante. Ginamit yung pangalan niya bilang Danny Labra para makapasok sa showbiz. Okay. In-screen name niya kasi matunog ang Berting Labra. Labra, tama. Kaya ngayon, pumasok si Danny Labra bilang kontrabida, Pengkoy. Ang kapatid niya talaga, si Angel Labra. Si Direk Angel Labra. Director po, si Direk Angel Labra. Yan. Yung mga nag-direct ng Big Time Berto. Marami siyang, pati yung kay Dolphy. Marami siya. Kung ano niyo lang, kung na-research niyo siya, Angel Labra, makikita niyo, lalabas siya sa Google, pero yun lahat ng direct movie niya. Pero sinong nauna sa kanila sa industry? Tatay niyo po, Si daddy ko, 7 years old. Ang galing ganun, 7 years old. Ano bang kwento nun, sir? Sa pamilya ng FPJ, totoo ba yun? Na malapit siya doon sa tatay ni, Tama naman yun, yung una. Okay. Maganda yung storya. Sa Wikipedia, andun yun. Na, ang lolo ko is boksingero. Former bantamweight champion sa Japan. Ngayon, ang tatay niya, kinuha ng mga Hapon, yun yung kwento niya. Hindi niya na nakita. Hindi niya alam kung saan nakalibing, kung buhay pa ba, o gano'n. Totally nawala ng balita. Okay. And Then, yung lola ko,
Ito lang namatay to, 1996, pero di ko na siya naabutan, di ko na siya nakita na. Anong kwento sa akin ng tatay ko yun, mabait. Parang ganun yung nangyari sa tatay ko, na nanay-tatay sa amin. Palengke, umaga, luto, ganyan. Ngayon, 7 years old siya. Balik natin yun. Nung 7 years old siya, kumakanta siya. Singer talaga, daddy ko. Talaga? Oo, singer. Maganda boses nun. Ngayon, nakita siya ni Fernando Po Sr. Yun, may gaganap na parang vaudeville. Parang stage show. Parang ngayon, meron pa rin yan, parang sa ano. Kinuha siya, ginawa siyang singer. Sa isang pelikula ata yun, kwento niya. Nakikita ko dun nga sa pinanonood ko, nakikita ko naman tama, pero dun sa kay Eddie Fernandez, medyo, assist ko. Okay, Big Four. Totoo ba yun? Hindi naman sila hinahanting eh. Parang nagkaaway. Hindi naman siya nagtago. Hindi rin. Kasi ang asistyo, Caloocan eh. Tama. Dito kami lumaki. Hindi kung hinahanting siya, hindi wala na. Sa Caloocan. Tama. Hindi na siya babalik dito para, pero nandito siya. Nandito. Okay. Kaibigan ng daddy ko yung mga asistyo. Siguro alitan, pero hindi yung ganong hinanting. Hindi ganong kalalim. Nagtago, hindi. May alitan lang. Kasi ang asistyo yan. Tama. Once na, kung magtago ka man, huwag ka na bumalik. Ngayon, ginawa siyang artista para silang magkapatid na EPJ. Ayun nga, namatay yung tatay niya, kinagat ng tuta. Namatay. Karabis. Ngayon, silang dalawa, naging parang magkapatid. Okay. Bata pa lang siya noon. Bata pa 7 ba? 7? 8? Nasa mga, gano'n na siya. Medyo matanda siya kay Rani. Hindi. Siguro mga nasa 9 or 10 na siya. Mas matanda ba siya kay FPG? Yung matanda. Para sila magkapatid. Yun na. Nag-artista yung papa ko. Dalawa na silang, si Susan Roses. Ay, wala pa si Susan. Ang lagi niya lang sinasabi sa akin. Ako dati, baka na lang ako makakain. Nagdidildil kami, kasi hindi ko alam, may mga ganong, matatanda eh. Tama. Ganyan. Pero ang iniisip ko, kayo nahihirapan? Artista ka dati. Parang, ang gulat ng tatay ko eh. Yung buhay niya hindi totoo, inaano niya sa akin. Ang galing niya magpalaki, magaling. Yung mga sinasabi niya na yun, para lang ma-mold ka. Gawin kang isang mabuting tao. I-build niya ako. I-build ka niya. 7, mama ko nawala eh. Tapos, 15, daddy ko nawala. Kasi yung mami ko, cancer, yung sakulani, yan. Okay. Colon ba? Hindi ko alam. Basta ganun. Sa dati ko yung emphysema. Napaka-bait, malalahanin. Pero nambubugbog talaga yun. Strict yun. Talaga? Ay, nag-artista siya, nakulong na siya, yun na yun. Paglabas niya, siguro mga 5 o 10 years, doon na nakilala niya siguro mama ko. Nabanggit niyo po kasi na second family po kayo. Kumusta naman yung relationship with the first family? Good. Hindi siya yung namatay yung daddy ko na, ay, may kapatid pala. Ganon. Apo. Hindi. Tuwing Pasko, kami mga bata kami, dinadala kami ron ng daddy ko. Sa mga kapatid ko, sa mga ate ko, binibigyan kami. Kasi yung mga ate ko, kahit pa paano, nakakaluwag-luwag. Niyabutan kami. Buo kami. Para kaming hindi sister at brother. Talagang buo kami nilang tinanggap. Yung sarap sa naman una. Kasi syempre, hindi natin may mga ganong kasing instances sa ibang family na first and second, hindi nagkakasundo. Pero sa case ninyo, maganda yung samahan. Maganda. Minsan nagkikwento kami ng ate ko. Minsan may baloktot din daddy ko eh. Bakit po? Dahil pera eh. Mga ate ko, tinuturuan siya, bubiling bahay. Ayaw niya. Wala kaming bahay dito. Hindi siya nag-invest ng bahay? Hindi. Ang number 1 niyang sinabi sa akin, ba't wala kaming bahay? Ang dami niyo. Sabi niya. Oo. Pag namatay ako, pag-away-awayin niyo lang yan. Depende naman sa pagpapalaki mo eh. Okay naman kami. Kami magkakapatid. Pag sinabing benta to, benta yan. Nagkakasundo. Wala kaming majority win kami. Ang ganda ng pagpapalaki ng father niyo sa inyo, no? Kasi yung ibang magkakapatid yan, magkakagulo-gulo na. Pag nawala na yung ama.
yung ate ko, sabi niya, itong bahay na to, sa Pateros. Apo. Pwede kayo dyan tumira. Ayun na yung bukod tanging napilit namin sa daddy na bilhin. Eh, sa amin naman yan. Pero sa inyo, yan, anak kayo. Tama. Kasi sabi ko, hindi, ate. Kaya ngayon, dito kami. Kaya pag napapanood ko yung movie, tawa lang ako ng tawa. Ayan, Ang galing. Magaling ito. Magaling. Idol yun, Berting Labra yan eh. Sobrang bait. Bilang kaibigan din. Ngayon, hindi niya na, masarap, madaling humanap ng isang daang kaibigan. Pero mahirap humanap ng tunay na kaibigan. So, yan. Tama yung sinabi ng tatay ko na, pag nasa loob ka na ng kabaong, nililinis nung apo mo yung nicho mo. Pag dumaan yung tao, si Berting Labra yung nakaburol, mabait yan. Napakabait yung tao. Palatawa pa yan, komedyante yan. Nililinis ng apo mo yung lapida mo. Pero kung iniwan mo sa tao ay puro kasamaan. Kalokohan, kagaguhan. Narinig mo, diyan pala namatay, walang yaya yung nabubuhay. Tama. Daming pinag-ano yan eh. Yung apo mo, walang mawala ng ganang nilinisinityo mo kasi Iba yung naririnig niya. Iba naririnig, hindi maganda. Yun. Ayun yung natutunan ko sa kanya. Yung mag-iiwan ka ng kabutihan habang nabubuhay ka. Pero may kasamaan din siguro yung ginagawa. Hindi naman lahat ng tao perfecto. Nung lumabas siya, nagkasakit na nga. Comedy, nakahiga, malakas. Nagbabasa ng programa ng karera. Taya mo ako. Taya ko siya, hanap ako. Yan. Pupunta ang mga ate mo. Ate Ninit mo. Sabihin mo, pag ganyan na sila. Bakit? Sasabihin mo, punyeta kang bata, ang dahil mo tanong. Okay. Makikita ko yung sasakyan. Minsan, kasi yun, ang maganda, stupido. Stupido. Meron siyang pagka-kastila. Yung sasakyan, dumating. Kita ko, andyan na sila ate. Sige, kumutan mo ako. Kumutan ko siya. Bakit? Nilalamig ka? Oo, nilalamig ako. Medyo bata-bata pa ako. 14. Comedy. Baka ganyan. Nagulat ko. Ano? Sabi ko, ano niya naramdaman mo? Sakit yun. Dumating na mati ko. Ang tatay, ano nangyari? Ganun, ang mga kapatid ko, ang tatay nangyari. Sakit ng ko, dinurukan ako dito. Sabi ko, parang artista talaga tatay ko. Tingnan ko siya Di ngayon, Jabi ikaw na umawak, parang maano yung daddy mo. Siya ang tatay, hindi makaano ng pera, makaawa. Ilagay mo lang sa ilalim ng unang tunak. Maraming salamat, dinadalaw niyo pa rin ako kahit anong pagkukulang ko sa kanya. Talaga, mas maraming pagkukulang talaga tatay ko. Sa first family. Pag alis na kami tayo, andyan yung balot mo. Klog na malat mo, yung higupin, yung penoy. Sige, iwan nyo na lang. Maraming salamat, nakahalik. Pagka malis na ba yung mga ate mo, silipin mo masumakay na sila. Mga 5 minutes. Alisin mo yung parang nawawala yung sakit. Itaya mo ako dun sa ng karera. Sabi ko na Sige na. Kayo naman, wala kayong matulong sa akin yung mga ate nyo. Sila nahingihan ko Wala naman akong trabaho Gano'n kita rin. Tawa ako ng tawa sa kanya. Artista talaga. Ayun sasabihin niya, therapy. Yan yung therapy natin. Tawag ng daddy ko. Ang galing. Pero sir, ikaw pala talaga madalas niyang kasama sa bahay, Ang dami mong memories pala sa kanya. Eto na lang, late na. Late na, yung medyo mahina na siya. Mahina na siya. Pero yung sarap ng buhay, kahit pa paano natikman natin. Pero yung hirap, mas nadanas ko. Ano sabi ko, lugi ako Okay. Bunso ka. Muli, yung sa taas hanggang pangatlo kahit pa paano, kumikikig Lahat, susunod yung gusto, at saka nasa private school. Ba't ako wala? Parang gano'n. Pero hindi ako Hindi ka nagselos? Hindi ka nagtanim ng sama ng loob? Wala mamamatay na daddy ko. Hindi lang siya, sabi niya, mamamatay na ako. Mga ilang araw, lumakas. Away ka Neta ka, inuutusan kita, ayaw mo sumunod. Bawal nga sa'yo ganito, bawal nga yung sa'yo ganyan. Okay, yung pinagawayan nyo, yung mga bagay na hindi nga pwede sa kanya na gusto niya gusto niyang gawin. Okay. Akala ko iba. Hindi. Yung pala. Kumbaga, para rin sa kalusugan niyo yun. Oo, nilalayo ko siya. Ayaw niya. Ako, lumayas ako. Sabi niya sa akin na, huling-huling sabi niya sa akin,
Huwag kang pupunta sa burol ko. Namatay ako. Okay, sabi ko. Oo, totoo. Kasi masama loob ko, tsaka hindi ko na alam sinasabi ko, 15 years old ako na. Kahit mamatay ka, hindi ako pupunta sa'yo. Sabi mo sa kanya? Matigas ako eh. Bumalik ako dito. Bagong Mario. Tumira ako kay kuya ko. Sa kuya ko, panganay. Tapos yung misis niya, ng kuya ko, nagsabi sa akin na, Jod, yung daddy mo patay na. Hindi ako nagulat. Bakit? Siguro 1 week kami bago hindi ako nagulat. Nararamdaman ko hindi ko nararamdaman na mamamatay siya, pero hindi ako nagulat. No? Kasi ang daming pahiwatig. Okay. Kumbaga, ramdam mo na. Okay. Di ba eh? Ang bigat naman na paramdam ko. Yung nadatnan ko siya, wala na siya dun sa higaan niya. Yun. Anong naramdaman mo nun? Mabigat. Mabigat. Nawala siya. Oo, kasi mami ko 7, tapos siya 15. Ano ako nun? Pariwara. Batang-bata ka pa, ano? 15, talagang pariwara. Sama ako sa ganyan, sama ako sa ganyan, bisyo. Ano? Gusto mo. Parang napaniginipan ko tatay. Nak, yan. Bumulong. Nak, ganyan. Pag-gising naman isang araw, yun. Totally yung 0. Yung lumabas siya ako, wala nang bisyo. Talaga? Galing. Galing, sir, ah. Ang galing. Oo, galing. Yung magandang kwento, no? Sa palagay mo, ano yung naging turning point mo na tama na tong ginagawa ko na to? Bukod dun sa panaginip mo na yun, malaking factor ba yung mga pangaral sa iyo ng... Tsaka yung mga tao nakakita. Nakilala yung tatay ko na hindi ganun, tas ikaw ganyan. Okay. So, sinasabihan ka rin nila? Sinisira mo yung pangalan ko. Ganun ang tatay ko eh. Kung sa mapaaway kami, ganun, ganyan. So, balasubas ka, sinisira ang pangalan ko. Minsan nasasangkot kami sa nanakaw. Nanakaw na kupit lang ba sa junk shop. Siyempre, bata. Sama sa kaibigan. Kumit, kuha. Tapos, may magre-reklamo. Kasi, ang trademark, kasama yung anak ni Berting Labra. Tapos na. Punta na sa bahay. Anak ni Berting Labra ka agad. Ang dami nagsasabi na, ayaw mo mag-artista, ayaw mong puntang Batang Quiapo. Mag-guns ka ron, pakilala ka ikaw kumaktin. Oo, dumating sa point na sundan mo yung yapak ng yung daddy, sir. Medyo mahiyain. Pero ang kapal na mukha ko sa video, sa mga kami magtutropa, talagang pani. Pero gusto mo rin. Kung masa-search nyo siguro yung, pwede ba Sige po. Yung Pom-Pom Geng-Geng. Gumawa lang naman kami. Dumami rin yung viewers nga sa tinigil na namin. Daming viewers, daming basher. Comedy. Okay. Ginagaya namin yung mga Indian. Tapos, basta kung anong iko-comedy ko, lumalabas sa akin, yun. May kasama ko doon yung Pom-Pom tsaka yung Bambi. Panoorin nga natin. Grupo. Kumbaga lumalabas din yung yung pagka-natural na kasi nakikita ko sa kanya pag umakting siya eh. Kasi ang daddy ko, pag tumingin ng script yan, isang araw. Bukas, shoot yan. Hindi, titingin ulit yan, hanggang matapos, hindi na titingin yan. Lahat yung ini-stabilo ba yan? Veterano talaga. Tapos, magugulat ka na, habang tinitingin ako sa kanya na, layo na sa script. Pero pasok. Sa pinag-uusapan nyo. Kumbaga, ad-lib sila, pero dapat andun ka lang. Andun ka pa rin in character ka pa rin. Tsaka yung sa story, kung ano yung sasabihin mo, kahit balik ka rin mo yun. Inano nga sa akin ni daddy ko, si Eddie Garcia, magaling yun. Ang pangalan ko sa, Tingaling, pag-shoot namin, tinggiling na. Tinggiling. Alam mo yung muntik na ako matawa, hindi ako pwedeng tumawa eh. Kakamot ka na lang ng ulo na. Pero meron ba siyang kwento tungkol kay FPJ? Okay, FPJ. Marami. Magkwento mo naman kami, sir. I'm sure meron yan. Pagka nagiinuman sila, ng tatay ko, sila Max Alvarado. Siyempre ako, bata man ako, katulad ng anak ko ngayon, nakikinig. Na, pinili ako dati ko, tawa rin mga tawanan eh. Ang galing ng tatay ko, nakuha ko yan siguro. Ang galing ng tatay ko magpatawa ng isang lamesa. Ganun din ako, sa mga tropa, tatawa. Meron siyang sinabi na, yung kay PJ na, itinanan niya si Susan Roses. Pero hindi ko man tatay ko sa pagdating sa mga anak. Pero wala siyang panikwento ng ganun. Ang tatay ko hanggang mamatay. Talaga? Sekreto. Sa kaibigan. Tinatanong namin, wag nga kayong ano kayo, chismoso kayo. Bakit? Magkakapera ba kayo dyan? Yan. Ang tatay ko. Tinanan niya si Susan Roses. Siya nagtanong sa kanya. Babaril daw tatay ko.
hawak-hawak niya raw sa dinala niya kay Rani. Ah. Kasi Rani ang ano eh. Oo. Siya, Tingaling. Si Berting Tingaling. Ang ano nila. Yan, bit daw ng tatay ko yan. Hanggang sa magkasal sila. Parang tutol yung pamilya ni Susan. Ayun ang kwento Hindi mismo sa akin sa inuman. Kasi lagi ako nakatatabi sa tatay ko. Kakanta yan. Narinig mo sa inuman? Bata ako siguro mga patay na mami ko noon. Siguro mga, 7, 8. Lagi ako nakadikit sa kanya. Tapos pag nag-iiman, hindi niya kasi ako pinapaalis. Minsan nga ganun pa, iinom ka ba? Kung wala ako ng pulutan. Lagi kasama. Pero matalas kasi memorya ko. Oo. Siyempre bata ka Yun yung mga naaalala ko sa kanya. Pinana ng tatay ko para dalhin niya kay PJ. Kay PJ. Pinutos din PJ. Isang tunay na kaibigan talaga. Binabaril daw siya sa hardin. Pero sabi ko, parang pinikula yun pero totoo. Para sa akin naman. Pero totoo yun. Tapos nag-away sila. Di ba nag-away sila? Nabalitaan niya nandiyan yun. Nag-away sila ni PJ. Tsaka ni Tatay ko. Ano ang kwento nun? Ang kwento naman nun, sabi ng tatay ko, sorry for the word Pinyeta siya. Wala akong sinasabi sa kanya. Sabi niya, binastos niya ako sa maraming tao. Pamas. Okay. Binigyan siya ng 50,000. Pinadala niya pa sa akin 50,000, binawi niya rin. Pinyeta siya. Pag tumawag si Rani, babaan nyo ng telepono, kahit anong mangyari. FPJ yun. Nakakatakot. Para babaan mo ang isang FPJ. Diba? Ano ba nangyari, Dad? Sabi ng kuya ko. Pinyeta siya. Naniniwala siya doon. Pinyeta yun. Biniro siya. Na hindi siya magaling na artista. Gago yun na yan Pinunit ang damit ng tatay ko. Paborito niyang polo. Pinunit hanggang dito. Labas nga yung dede ng tatay ko Pinunit ni PJ. Okay. Binawi yung pera. Kwentang pagkawento ng tatay ko. Naniniwala siya doon. Paano ba nangyari? May nagsabi daw na hindi daw magaling na artista si Rani. Ang sinasabi, ako. Nagpapauto kasi siya doon. Sabi niya, simula ngayon. Sabi niya, tapusin yung pagiging kumpare namin para kami magkapatid. Tatapusin ngayon dahil naniwala siya sa mga ganong tao. Na hindi niya naman kasama hanggang tumanda. Tama. Nasaktan siya. Hindi siya sumasadya doon. Siguro na imasmasan si PJ tumawag. Una sumagot si Kuya. Mga ganun. Ganun yung dalawang kapatid ko. Tinuro ako ulit. Hello? Hello. Si Rani to. Asan na si Tingaling? Baba ko daw po yung telepono. Binabaan mo ng telepono. Tatay ko andun. Binabaan mo ng telepono si PJ? Baba. Siguro mga 3 tawag. Baba. Pumunta na. Pinunta niya sa bahay. Halaga? Pumunta siya. Pagpunta ng ni PJ sa bahay. Ronald! Rodolfo! Chubby! Bakit kayo sa taas? Yung tatay ko. Akit naman kami. Yung bibintana kami maliit doon. Silip kayo. Silip. Pasensya ka na pare. Hindi siya kumikibo. Nanonood lang siya. FPJ Berting laba ka lang Kagayin siya Are. Pagpasensya mo na ako. Ganyan yung salita. Kasi, alam mo na siguro, ang bungad ang tatay ko. Tatakbo kang presidente. Magugulo buhay mo dyan. Bakit ka tumakbo? Gusto ng tao. O ni para magulo yung buhay mo? Oo, gusto ka ng tao, pero magugulo buhay mo, hindi mo linya yan, Rani. Pwede kang tumulong sa tao na hindi ka nagiging presidente. Sabi niya? Paano tutulong? Wala nga akong kapangyarihan para yung mga mahihirap matulungan. Kasi sa akin mga galing. At teka nga, magkaaway tayo Bakit kita pinapansin? Sabi ng tatay ko. Tatay ko, therapy. 1,000. Sobre. Dinoble yung 50,000. Nawala yung galit. Pagpasensya mo na yan. Sambama ko sa Cebu, mga kandidato tayo. Marami daw kasing kamag-anak ang tatay ko. So, hindi ko pa namin nakikita. Okay. Baluarte din pala niya. Kasi alam ni FPJ na doon tatay ko pumunta pag. So, pag abot ng 100,000, madali naman ng pag-usapan niya. Uwa. Yung parang tumba-tumba ng tatay ko.
lagay sa ilalim. Sige, makakasa ka pare. Bati na sila. Pati na. Naglakapan. Oh. Palakpakan kami. Kami magkakapatid. Puro lalaki kami. Tingin tatay ko. Niya tayo. Ayan. Labas, PJ. Hatid namin sa labas. Natid na ng mga ano. Dito, Caloocan. Magumari. Oh, grabe. Hindi siya pinagkagulo. Pinagkakaguluhan. Pero yung iba, ngayon, nasasanay na. Okay. Nasasanay na dyan sa PJ. Okay. Tsaka, ang gusto ko sa tatay ko, napakabig. Berting Labra lang yun. Nagugulat kami yung mga kaibigan. Sabi Chinson, pumunta rito. Alas 3 ng madaling araw. Matamay kami nun. Akala namin mga nangunguha ng mga ban. Pila-pila yung ban eh. May Pila mga nakaputi. Na ano kami ngayon? may escort. Oo. Saan dito nakatira si Berting Labra? Tatay niya yun, sabi ng mga barkada ko. Tatay niya yun, sabi ko, bakit po? Andyan ba siya? Opo, samahan mo kami. Sinamahan. Tapos, andyan po may sinabing pangalan, hindi. Ama, apo. May ganun pangalan sa Chabit eh. Ng mga Ilocano. Okay, si Apong. Apo ata yun, hindi ko alam. Sa gitna nila, pumasok sa bahay namin. Lumawas lahat ng bodyguard, lahat ng tao wala. Nakasarado yung pinto. Tapos nung pag-alis ni Chabit, tinanong ko, anong sinabi niya? Wala, mga chismoso kayo. Nagugulat ako, sabi ko, ano ba ito tatay ko? Nag-waiting lord ba to? Parang, hindi, sorry ano ba itong Biro lang. Biro. Berting Labra? Naisip ko. Dinalaw ni Chabit. Niloloko-loko lang ng mga tao. Tatabi, dito. Hindi naman niloloko, biro. Nakikipagbiro kasi dito eh. Pagkatapos nun, mga ilang buwan, pumunta kami na sa Dalusita. Bandingguhan ko naman. Dinigyan ako niya ng manok. Dinigyan niya ako. Panabong? Anong Chinese Bantam? Okay. 8,000 yan. Sabi nung mga tao, ay, samahan mo nga itong anak ni Berting, kukuha ng manok doon. Gusto mo ba talaga ng manok? Kasi edad ko yung, 8 yan. Opo. Pagkuha ko ng manok, sabi ng mother, 8,000 yan. Parang gusto ko sabihin, hindi naman sa ito eh. Parang ganun. Nakita na, bakit? Ngayong paglaki ko, ano pala, may influensyang tao yung, Totoo. ba't tatay ko? Totoo. Mayaman na tao. Kuha ko, ba't? Mga pangyarihan. Yun, doon ako napaisip, bakit? Ewan ko kung kaibigan eh. Pagka yung kwentuhan, Personal. isang mahaba lang minsan, napapatawan niya isang buong ano. Gift kasi yan eh. Parang talent na rin kasi yan eh. Mahirap magpatawa. Mahirap ha? Mahirap. Hindi yun nakukuha sa overnight. Hindi. Natural talent yan. Memorable para sa'yo. Talagang hindi mo makakalimutan na experiences mo with your dad. Lahat. Talagang masarap. Yung Sarap. memorable lahat. Wala akong... Walang tapon. Wala. Ang tapon lang siguro bugbog. Siyempre. Nananakit eh. Masakit. Bugbog as in bugbog talaga. Bugbog. Yung sinturon. Pero, yun, tinuwid ka naman nung... Yung bugbog na yon ay nagsabi sa akin, paglaki mo mata. Yun. Yung kabataan ngayon ba, pag dinisiplina ng magulang, wala na. Nakapakapanood nila ng Facebook yan. Sobrang emotional. Malaki yung pagkukulang ng daddy mo sa first family. Pero nandoon pa rin sila. Bilib ako dun sa first family kasi hindi pa rin nila pinabayaan ng daddy mo. Sa kabila nung nabanggit mo sa akin, yung mga pagkukulang. Magaling magpalaki yung nanay. May mga nanay na hindi naman lahat Kukonsintihin. sisirain yung pangalan ng father mo eh. Correct. Diba? Pero ang nanay nila, hindi. Itampo. Siyempre. Kasi ang kwento sa akin ng tatay ko, ang panganay niya, 9. Nakulong siya 9 years old yung panganay niya. Ayun yung kwento niya, siguro memory loss na 9. Ang nagpalaki sa mga kwento niya, ano ko, nagpalaki siya, nakulong. Tinutulungan ako ni Rani. Tsaka ang mama nila, ginugol sa pagtatrabaho. Pagtitinda ng minatamis. Kwento rin sa akin ni Tita si Dean. Yung parang stepmother ko na rin. Parang yung unang asawa ng papa. Nung namatay dati ko, in-interview naman sila. Nung umuwi daw tatay ko doon, siguro hindi nyo napanood ako naman. Ang sabi ng tatay ko sa pangalawang asawa niya na patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ko.
Talaga? Sa'yo, sa mga anak ko, na hindi ko nabigay nung yun, tinanggap siya. Doon siya namatay. Ako lang naman pinapunta ron. Pinapunta ako doon, Joby, pumunta ka rito, patay ng daddy mo. Lahat ng kapatid ko, masama na tingin sa akin. Hindi ko alam kung masama. Basta si Kuya Boy, yung panganay. Bakit? Nagsusumo kasi tatay ko sa akin. Ito pala yung paboritong anak eh. Parang, ikaw hinahanap ko ng daddy mo, mamamatay na, hindi mo pa pinandahan. Parang ganun. Kayo nakinabang sa tatay niya. Parang ganon. Sa akin tumatak yun. Some point in time, may mga ganon. Hindi May selos din. Hindi may iwasan yun. Hindi may Selos iwasan din. yun. Alam ko yun. Okay. Pero, mababait mga kapatid ko. Strict at saka perfectionist. Ang mga kapatid ko. Ganun naman sila pinalaki ng mama nila. Ganun sila. Ang galing ano. Kasi, May kanya-kanya kaming karakter. pero overall, ang pinaka-importante, magkakasundo. Oo. Yan ang pinaka-the best sa The lahat. best. Magkakasundo. Ate ko, Mhm. konting ano na lang, hinanaing. Batiin mo sila sa... Lote, Tininet, sa yung Bertas Lechon. Pili kayo Bertas Lechon sa Pateros. Ayan. Sir, finally po, para pasalamatan natin yung mga fans ng inyong daddy na hanggang ngayon hindi pa rin nakakalimot sa kabila ng sa tagal ng panahon, hindi nila nalilimutan ng isang Berting Labra. Shout out po pala sa mga fans ng daddy ko na si Berting Labra. Maraming salamat po na kahit papano nababalik tanaw. May mga ganitong content na isang Berting Labra na pinakamatanda kahit siguro mga 18 years old, hindi nakilala eh. Pero may mga ganito pa rin na napapanood para makilala niyo yung isang Berting Para Labra. hindi makalimutan. Okay, maraming salamat po sir. Salamat. Thank you sa pagkakataon. Ang solid yung Salamat. Thank you rin kwentuhan. po. Galing. Thank you. Okay, Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.